Kung ang blade ng Carnivorous Demon Lord ay talagang konektado sa Dark Merchant, ang sitwasyon ay magbabago ng malaki. Ang Young Master ay nakaupo at umiinom ng alak para sa isang dahilan. Naghihintay siya ng isang napakahalagang babae na napapaligiran ng mga bodyguard nito. Siya ay dumating upang salubungin siya. Siya ay isang babae na hindi kapani-pani walang kagandahan, nakasuot ng pulang damit at may isang transparent na maskara sa kanyang mukha na nagbibigay diin sa kanyang misteryo. Ang asul na pattern sa mga damit ng mga taong ito ay nagpapahiwatig na sila ay tiyak na mga tagasunod ng sekta ng Horiwa, at ang mga flower buds ay nagpapahiwatig na ang magagandang plum tree ay tumutubo sa Goriwa. Ang aroma nito ay kumalat sa buong mundo. Ang babae ay isa sa 3 god, at siya ang kumakatawan sa plum blossom ng Don Mox at yun, ang sekta ng Goriwa. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga tagasunod ng Taoismo ang mga babae na maging mga alagad. Gayunpaman, nagawa ni Don Max at yun na malampasan ang mga paghihigpit na ito. Nagtataka ang Young Master kung sino ang babaeng ito, na ipinanganak sa Tano. At nagkataon lang ba ito, o may higit pa rito? Pumasok ang babae sa establishmento at napansin niya na lahat ng upuan ay nakahain kaya kailangan niyang sumikip. Tila isang maliit na hamon. Nabaling ang tingin ng dalaga sa batang may-ari, na nakakuha ng atensyon nito dahil sa kakaibang hitsura nito, isang payat na lalaki na may hindi pangkaraniwang kulay ng buhok at asul na mga mata ang nagliliwanag ng hindi pangkaraniwang aura na nagpapaiba sa kanya sa mga ordinaryong tao. Tinugunan niya siya bilang isang estranghero, na may mga asul na mata, na may hinala sa bawat hakbang. Nilapitan niya siya, pinag-aaralan siya ng masikasong tingin. Napansin ang isang libreng mesa sa malapit, tinanong niya kung patutol siya kung uupo sila sa tabi ng bawat isa bilang lugar, ay malaki, ngunit walang mga libreng upuan na natitira. Sumang-ayon ang batang may-ari dahil wala siyang pakialam. Napakaraming espasyo sa mesa para sa isang tao. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang kabaitan, nakangiting nagpapasalamat. Hindi nagtagal, nag-order sila ng 3 bahagi ng manipis na pansit at 2 bahagi ng genza. Umupo ang dalaga, ngunit nakalimutang magpakilala. Siya ay si Dan Moxong mula sa Gorihua Sect. Sa tabi niya ay isa pang tagasunod ng Gorihua Sect, isang miyembro ng pangalawang henerasyon, si Ha Hongying, isang lalaking may sexing bigot, isang kinatawan ng lahat ng pangalawang henerasyong Gori. Nakangiting sinalubong ng Huasan Muhok ang Young Master. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dan Soyo, at iyon ang tanging impormasyon na nais niyang ibahagi. Ipinagpalagay ng kanyang kasamahan na si Master Dan ay isa ring martial artist, at tinanong nila kung saan siya nanggaling. Sa pag-inom ng kanyang alak, sinabi niya sa kanila na hindi siya kabilang sa alinman sa mga sekta sa Junwan. Ang alam lang niya ay kung paano ipagtanggol ang sarili niya. At sa tingin niya, hindi man lang ito matatawag na martial art. Napansin ng babaeng sumusuri sa lalaking ito ang kanyang hindi kapani-pani walang pagtitiis at nadama na kailangan niyang maging maingat. Hindi malinaw kung ano ang nasa isip niya, ngunit tumayo siya mula sa mesa at sinabing oras na para umalis. Ang kanyang asul na mga mata ay tumingin sa paligid sa lahat ng naroroon, at nagpaalam siya, sinabi na kailangan niyang umalis. Sa sandaling siya ay umalis, ang mga sundalo ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanya, na napansin na ang taong ito ay hindi karaniwan. Kadalasan, kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa isang babae, nagsisimula silang mag-alala. Ngunit hindi man lang kumibo ang binata. Napagtanto ng dalaga na malaki ang mundo, at marahil ay hindi niya lang alam ang tungkol sa kanilang lungsod, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, ang mandirigma ay nag-iingat dahil sa kanyang accent, nang marinig na siya ay nanggaling sa malayo, naisip niya na kinakailangan upang makilala siya ng mas mabuti. Marahil ang taong ito ay konektado sa Blade of the Demoness. Gayunpaman, napagtanto ng babae na wala pang batayan para sa mga pahayag, at tila sa kanya ay wala siyang kinalaman sa insidente sa angkan ng Crane's Cry. Siyempre, hindi nila maaaring balewalain ang katotohanan na siya ay isang may kakayahang master, ngunit wala siyang naramdamang chi energy sa kanyang katawan. Nang makalapit siya sa kanya, halos hindi niya maramdaman ang enerhiya, at natakot siya nito. Sinabi ng lalaking may bigot na kung ang Demon Blade ang nagplano ng kanyang krimen mag-isa,
ito ay lubhang mapanganib. Hindi mahalaga kung gaano siya ka-reckless, lalo na pagdating sa kanyang maimpluwensyang angkan. Sa pag-iisip ng laman na kumakain si Blade ay nakaramdam ng insecure ang babae. Ngunit ang Convy ay ganap na ibang bagay. Ito ay isang tao na palaging sumusunod sa kanyang mga paniniwala at sa makatuwid ay halos hindi nakipagkasundo sa sinuman o pumasok sa anumang negosasyon. Malalaman na lang nila ang katotohanan bukas kapag nagkita sila ni Jung Du-soo, isang kinatawan ng Grand Union ng mga traidor. Si Muho, umorder ng isang bote ng alak at tinanong kung sigurado ba ang kanyang ate na dapat silang maglasing, dahil pinagbawalan din sila ng guro, ngunit matagal na silang nasa kalsada, kaya bakit hindi uminom? Kinabukasan, kumikinang ang lungsod ng mga bagong kulay. Ang araw ay sumisikat, ang mainit na panahon ay nakakatulong sa paglalakad, at ang mga tao ay nag-e-enjoy sa araw. Lumabas sa establishmento ang batang may-ari, gaya ng dati, na seryoso ang mukha. Pagdaan sa isang kinatawan ng Gory Hua sect ay dumungaw sa bintana at napansin ang isang lalaking alam niyang hinahasa lang niya ang kanyang mga kutsilyo, at naalala niyang nakita niya ang lalaking ito kahapon. Si Master Dan Soyu iyon. Siya ay 100% sigurado, kahit na hindi siya interesado sa kanya. Personally, nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya rito. Napakaaga pa, at iniisip niya kung saan siya pupunta sa sobrang pagmamadali. Kinuha niya ang kanyang sword at tiningnan ang kislap ng liwanag sa blade nito. Isinuot niya ang kanyang espada at hinampas ng isang hindi kapani-paniwalang suntok ng hangin, nagpapakita ng kanyang lakas. After that, she went after that guy, para sundan siya. Sa sandaling mawala siya sa silid, ang mga boses ng kanyang mga mandirigma ay maririnig sa labas ng pinto na naghahanap ng kanilang nakatatandang kapatid na babae upang gisingin siya, dahil oras na para makipagkita sila sa mga kinatawan ng Grand Union of Merchants, at ito ay hindi kanais-nais na malate kapag ang kanyang kapatid na babae ay hindi sagot. Sa loob ng mahabang panahon, nagpa siya ang lalaking bigot na pumasok sa kanyang sarili, binuksan ang lumalakas na pinto ng kanyang banyo. Napansin niyang wala itong laman. Nawala ang kapatid na babae sa isang lugar, at iniisip nila kung saan siya maaaring pumunta. Maaari lamang nilang hulaan at hulaan kung nasaan siya, dahil wala silang ibang paraan upang makontak siya. Lumipat kami sa kwarto kung saan nagtatago si Candy. Inuulit lang ng baliw na ito na kailangan niyang sirain ang demon at wala nang iba pa. Walang nakita ang mga baliw niyang mata sa harap niya, iisa lang ang layunin, ang pagsira sa demonyo. Nakita niya ang lahat ng tao bilang mga demonyo, at determinado siyang mawala sila. Natawa siya sa mga isiping ito. Napagtanto na kaunti na lang ang natitira sa kanya at kailangang magmadaling kunin ang kanyang matalim at mahabang espada, maingat niyang inilagay ito sa scabbard. Napahawak siya sa balikat. Itinaas niya ang kanyang mga balikat, naghahanda para sa labanan para sa Great Merchant Union ay napunta sa maling landas, at tiyak na sisirain ng Demon's Blade ang mga tagalabas. Kahapon, 2 sibat ang in-order at 100 sword ang binili mula sa isa sa mga armor shop. Lahat ay in-order ng Blue Dragon Union mula sa Chigganghu Province. Lumipat tayo sa Grand Council of Merchants. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay gumagawa ng armas, ngunit hindi ito sapat para sa kanila. Ngayong gabi, may hapunan sila kasama ang deputy head ng Taiyong, at maingat silang naghanda para sa pulong. Ang pinuno ng guild na ito, isang taong Taiyong, ay naniniwala na ang Taiyang ay isang lugar na nilikha upang kumita ng pera, at ito ay nalalapat hindi lamang sa mga mangangalakal, kundi pati na rin sa mga empleyado ng imperyo. Ang chairman na ito ay si Cheng Du-soo, isang master merchant at pinuno ng Great Heavenly Merchants Branch. Ipinapalagay niya na ang bagong halal na deputy ay inaasahan din nakikita ng malaking kita, at iyon ang dahilan ng pag-imbita sa kanya sa hapunan. Isinulat ni John Bone, ang tagapamahala ng Great Merchants Union, ang lahat ng mahahalagang salita ng kanyang guro, na nauunawaan ang sinasabi. Inutusan sila ng ulo na maghanda, maingat na naglaan ng pera para sa pagkumpuni ng kuta, dahil ang lahat ng kayamanan ay dapat mapunta sa kanila. Kung may nalaman na nagbibigay sila ng suhol, hindi ito katanggap-tanggap. Kaya dapat maging perpekto ang paghahanda.
Kakailanganin nilang pakainin ng mabuti ang Crucicorp na ito upang matiyak ang tagumpay ng kaso. Isusulat ng manager ang lahat ng ito at personal na tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa plano. Pagkatapos lamang namin magpatuloy sa plano, narinig ng ulo na bumalik si Mengele mula kay Sian at hiniling na makipag-usap sa kanya. Ipinaalam sa isa sa mga pinuno ang lahat ng nangyari sa angkan ng Moya, lalo na tungkol sa pinuno nitong si Dunchong. Ang salarin ay isang misteryosong lalaki na pinangalanang Working na walang nalalaman tungkol sa kanya. Kakaiba na ang Gaiban ay sadyang nagtatago ng impormasyon. Ang Gaiban ay karaniwang walang itinatago maliban kung ito ay para sa kanilang sariling kalamangan. Tila ang benepisyong ito ay higit na higit. Tinanong din ng ulo kung ano ang nangyari sa Black Guild Merchants. Si Sotman Hui, isang warrior defender ng Grand Merchants Union, ay nagsabi na wala pang kilusan hanggang ngayon. Hindi ito lubos na naunawaan ng kanyang pinuno, dahil paanong posible na walang nangyari sa loob ng 3 buwan. Hindi siya makapaniwala na magtatagal ang batas, at nagulat na hindi pa sila nagpapakita ng sarili. Maraming merchant guild sa Taiwan, ngunit ang Black Guild at ang merchants lang ang hamarang sa Grand Alliance. Sigurado ang pinuno na nakita rin nila ang kanilang guild bilang isang hadlang sa pagbibigay ng armas sa iba pang kumikitang deal. Natutuwa siyang marinig na hindi na sila aktibo kamakailan, ngunit ang kawalan ng aktibidad na ito ang nag-alala sa kanya. Lalo siyang nag-aalala tungkol sa pinuno ng Yamsake na mahirap katrabaho. Mahirap paniwalaan na nakaupo lang siya at walang ginagawa. At pagkatapos ay isang taong konektado sa kanila, isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Dragon Union, ay lumitaw sa Taiwan. Matagal na naming narinig ang tungkol sa kanya. Hindi pa nga siya nakakarating, may nagagawa na siyang pinsala. Upang magsimula sa, pinatay niya ang young master ng Crane Strike Clan Huamukon. Marahas niyang pinatay siya nang hindi man lang siya hinayaang magsalita. Sumunod, hamarang ang pinuno ng angkan, at agad siyang nagtakdang patayin, ngunit hindi siya tumigil doon, dahil isa lamang ang layunin niya. Nakikita lamang ng kanyang baliw na mga mata ang pagkawasak ng demonyo, at walang humpay niyang sinunod ang kanyang paniniwala. Sa ganitong paraan, pinatay niya ang lahat ng mga sundalo na nasa lugar na iyon. Maraming tao at warriors ang namatay doon, at bago pa man sila makapikit, wala na sila. Pinatay ng hamak na iyon ang lahat ng mga tagasunod ng angkan, at walang bakas ng kanyang tagumpay. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, patungo sa mga bagong pakikipagsapalaran. Ang kanyang malamig, hindi ka pani-pani walang nakakatakot na tingin ay tumagos sa buong nayon. Ang buong Crane, nawasak si Crane dahil sa kanya, at ngayong natalo na siya, ang angkan na hindi na kailangan ang mga tableta para sa pagkakaroon nito ay pinunasan ng kanyang mga kamay at ganap na nawasak. Hindi pa rin nila alam kung bakit napunta ang Demon Blade sa Taiwan, ngunit hanggat siya ay kabilang sa pinakamalakas na mandirigma, ang kanyang mga layunin ay palaging konektado sa Five Dragon Alliance, at sa gayon ay ang Black Merchants, at syempre, sila ay magpapatunay, kanilang sarili. Talagang tama ang kanyang nasasakupan. Si Mengi ay talagang matalinong tao, ngunit walang nakakaalam kung ano mismo ang kanilang ginagawa. Ngunit ang Yamsite na iyon, ang Demon Blade ng Demoness, ang Black Merchants at ang Five Dragon Union ay tiyak na may plano. Kung ang batang may bahay ay kasama nila sa mahirap na oras na ito, agad nilang aalisin ang mga mahiwagang balak na ito. Sa makatuwid, iniutos ng ulo na makipag-ugnay sa kanya. Kamakailan ay nakikibahagi siya sa negosyo ng Iron Union, lalo na ang mga negosasyon sa Five Dragon Union. Kaya hindi pa siya makakapunta, at haharapin nila ito ng mag-isa. Ilang sandali pa, tumakbo ang katulong sa guro dala-dala ang sulat na kararating lang. Ang guro ay nasasabik na marahil ito ay isang mensahe mula sa kanyang may bahay. Mabilis niyang kinuha ang sulat sa kanyang mga kamay. Nang buksan niya ito, medyo kinabahan siya, dahil nakasaad sa liham ang karaniwang isinusulat niya kapag kailangan nila ng tulong. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyari na ikinagulat ng may-ari. Matapos basahin ang liham, pinag-isipan niya ito, pinag-isipan ang impormasyong natanggap niya, isinara ang liham at ibinalik ito upang mabasa ito ng iba. Itinago ito ng may-ari sa prying eyes.
Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa kanyang mga lingkod, at hindi nagsabi ng anuman sa kanila, na parang itinatago niya ang impormasyong ito mula sa kanila.